Okay, ayan, salamat sa Panginoon. Ako nagpapasalamat din ako. Gusto ko lang tumayo, inintay ko lang yung oras. So, gusto tayo magmamadali. May tamang panahon para sa atin. Ayan, last Thursday po, umuwi kami ng Quezon sa provision ng nanay ko. Kasama yung kapatid ko, yung taga Bulacan, yung kasama ko si Rohan. Supposedly, kasama ko dapat yung buong family. The problem is wala kaming sasakyan. So, limit lang yung capacity ng sasakyan. So, kami dalawa lang ni Rohan. But, salamat sa Panginoon for almost 5.5 hours na travel namin papunta doon. So, safe kami nakarating. And good thing, yung kahapon, pagbiyahe namin pabalik, alis kami ng alas 4 ng hapon. Exactly 8:30 AM, nasa Bulacan na kami. So nakabalik kami kahapon lang din. And nabutan kami ng malakas na ulan ni Rohan from Bulacan. Pauwi kami dito mula papuntang Antipolo. Pagdating ng Commonwealth, ang lakas ng ulan. So para siyang binubuhos. And tinanong ko yung bata, ligo tayo? Sabi niya, tara, ligo kami. Pagdating namin dito, ligo talaga sa basang-basa. And may take out pa si Rohan 2 manok. Sabi ni Des, umami niya, ano ba yan, pang karne? Alam niyo yung manok na si Rama? Bantam. Mas maliit pa dun. So, yun. Sabi ko, sige, karnehin mo yan. Mas maliit pa sa kalapati, makukuha mo. So, pang ano lang talaga siya, display or parang puppet lang or laruan. But overall, papasalamat kami sa Panginoon na yung safe travel. And mamaya na yung kwento kung ano yung mga nangyari doon. But for now, pasalamat tayo sa Panginoon. Ang bawat isa sa inyo ay bunga at resulta ng tinatawag na go and make disciples. Naniniwala ba kayo doon? Parang hindi kayo naniniwala. Umuwi na. Wala kayo dyan kung walang word na go and make disciples. Anong gagawin natin dito kung hindi natin narinig ang tinatawag na humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga tao or bansa. Noon nandun ako sa Quezon, so sigwihan ko lang. And alam ng mga kapatid ko na pastor ako, and isa sa mga kaibigan nila. So, dahil piyesta doon, pagka piyesta may konting, hindi lang pala konti, talagang tagay kung tagay. So, sabi nga nila, may joke sila na, ikaw, ba't di isa pa lang yung anak mo? Di ba, dapat humayo ka at magpakarami. So, parang sinigway nila ng gano'n. And sabi naman nung isang katabi niya, mahirap mag-anak, hirap magpakain, hirap magbuhay. But, ang pinaka-ugat kasi talaga ng kwento, isa lang talaga yung anak niya. Parang nalulungkot sila na pag tumanda, isa lang. Kung pagka nawala yung anak nila, walang mag-aalaga. So parang ganun. So sabi ng isa, dapat humayo kayo at magpakarami. Punta kayo doon. Tapos parang ganun yung joke. So, but, ipinuri ko, sabi ko, so hindi siya inuman, lang siya, parang table, harapan, kwentuhan. Kami magkakapatid, may pumasok. Sabi ko, yung sinasabi niyong humayo kayo at magpakarami, hindi yan binabanggit, hindi nakakaunawa ano bang salita ng Panginoon. Saan ba yan nagmula? Then sabi ng kuya ko, yung pinakapanganay, nga pala pare, ito pala si Injin. Injin po kasi palayaw ko sa amin sa probinsya. So, ito pala si Injin, yung kapatid ko, pastor ko. So, medyo na siya doon, medyo na alerto. Sabi ko, ano po kuya, huwag natin gagawing balasubas ang salita ng Panginoon. Akala nila kung malaki katawan ko, ako, bouncer. Nagulat sila, sabi niya, akala ko bouncer yung kapatid mo. Sabi niya, hindi pastor yan. So, medyo na sabi ko, huwag natin gagawing balasubas yung salita ng Panginoon. Yung humayo kayo at magpakarami. So, in-explain ko na maayon na hindi naman yung parang balasubas yung pagkaka-approach ko. Ganun ba? Tapos, yung segue, ang pinuna ko din, sabi nung kuya ko na sa aming magkakapatid, siya yung pinakabunso. Pero pag tabi-tabi mo kami, siya yung pinakamalaki. So, naunawa niya, din-explain. And, hindi kami nag-end sa ganung conversation. And, sumingit ulit siya, sabi niya, di ba bawal sa inyo mag-inom ng alak?
Sabi ko, wait Lord, parang may pag-testing ka agad. Di pa ako nakakaupo na matagal sa tahanan ng aking mga kapatid. Then, good thing, may pitpit kaming 3 wine ng kapatid ko, yung Loperang sa Bituka. So, sa madaling salita, yung wine na yun is intended para sa amin dalawa. Kasi ako pwede na uminom ng alak. Minsan, kung may mga occasion lang talaga, pero sasabihin mong inom at harapan. So, yung 3 pitpit naming wine, para sa kanya at para sa akin. Then, yung sa mga iba, is may mga alak sila. So, sinigway ko. Alam niyo po ba yung lambanog? Lambanog. Pamilya, okay, lambanog. Yung kulay puti. Nasa mineral minsan. So, kinuha ko yung lambanog. Kasi lambanog po talaga inumin sa alak. Then, in-explain ko. Sabi ko, ano pagkakaiba ng dalawa? Maliban sa kulay at lasa. So, in-explain ko. Sabi ko, yung lambanog is pawis ng tuba na galing sa niyog. Pinaprocess siya, tutulo yung moist. Then, siya magiging anak. Ano naman yung difference ng wine? Ito namang wine is pinaprocess na purong prutas. Ano sa Tagalog ang alak? Pagdating sa Bible. Purong katas ng upas. So, in-explain kong ganun. Ano po ang alak dito sa atin? Alcohol. What is the big difference? So, hindi pinagbabawal sa Bible lang uminom ng alak. Ang pinagbabawal po ay ang magpaka-lasing. Yung sumakot siya ng ganun. So, kami po mga pastor, hindi kami pinagbabawal lang uminom. Huwag po kami magpapakalasing at iba po ang iniinom namin. Hindi yung alak na pampalasing. Kasi ang iniinom namin is wine kung saan pwede makatulong sa aming health or pwedeng into terms of fellowship o pakikipag. Ano tawag doon? Pakikipag, salamuhan o kwentuhan. So, ganun. Sinigway ko siya ng ganun. Kasi parang ang dating, kung pastor ako, parang, wait lang, subukan ko nga ito. Kung talaga nga sabi ko, Lord. But ang purpose po namin doon is mag-gather yung mga kapatid ko. And one of my prayer, makausap din talaga sila as full. Pero hindi nangyari yun. But mamaya, ikakwento ko yung mga nangyari pang iba. And salamat nga sa Panginoon nga. Grinab ko yung opportunity after 14 years na hindi ako nakauwi doon. So si Rohan, hindi na nila nakilala kasi parang 4 years old pa lang. Nung huling pumunta kami doon, na-accidente kami sa jeep. But nung tanong nila, sino yan? Sabi ko, anak ko pangatlo. Ang alam nila, anak ko lang ay 2. Sabi ko, 4 yan. So, sa dosin na hindi pa nila talaga nakikita yung mga anak namin kompleto. Kanina pa niya ako sinisilip. Natatawa ako. Pag sinisilip niya ako, tinignan ko siya, nagtatago. Pagka mag-alala, Ezra, lumang tao din ako dito. Ayan. So, month of April, parang babalik ako sa April. May is about mission or the Greek mission. So, the third Sunday is the mandate of our mission. Ano ba yung mandate sa atin ng ating ng Kamako? What is our Greek mission? Go and make disciple. Nung ako'y nag-drive papuntang Tanay, isa sa mga pasahero ko is pastora ng Independent Church. So, alam niyo pastor ako kasi yung kanyang anak ay boss ko. So, yung mama niya is pastora. So, madali sabi, alam niyo pastor ako. So, nagtanong siya. Sabi niya, pastor, doon ba sa Baras, ano bang mga programa niyo? Sabi ko, pinaka-major po doon is discipleship. A church without discipleship, madi-dissolve ang church. Kasi ang tao, patanda pa lang, possible na. So, nag-start kami sa kids, then yun. So, parang ganun. So, nagtanong siya ng ganun. And, parang kumuha siya ng idea, Bible study. Sila yung nagpa-Bible study. Sabi ko, umpisahan ko, then tuturuan ko yung iba, then sila naman mag-handle. So parang ganun, yung transition, saka yung process. And tinanong ko siya, si Pastora, sabi ko, sa inyo po ba, Pastora?
more or less, ilan po yung mga Bible studies and discipleship program. So, medyo nalungkot siya doon. And hindi ko naman banggitin yung pangalan ng church nila. But, isa sa kinakalungkot nila is yung senior pastor nila, ang calling lang daw sa kanya is teacher. Mag-preach, not to disciple. So, ang kampanya ng senior pastor nila is tuturuan sila. Then, sa Bible study, sila na bahala. Then, tinanong niya ako, sabi ko, kayo po ba, pastor? Sabi ko, kung maaari, as a group muna kami sa church, din sa isang bahay. Ngayon, pagka yung bahay na yun is okay, nagpa-welcome, so papanoorin namin yung mga young people kung paano kami mag-gather ng Bible study, then 2 to 3 months, sila naman. Kami naman yung mag-observe. So sila, hindi talaga daw nagpa-Bible study yung pastor nila. And ang mga program. So natuwa sila doon sa last youth natin. Kailan yun? Last Sunday? Last Sunday. Okay, yung youth fellowship dito. Kasi nung nag-share kayo, and may parang ano din sa akin, parang nagpapako-notify. So sabi niya, buti pa kayo nandun kayo sa mga fellowship mo, yung mga pastor niyo. Sabi ko, kailangan po talaga yun. Although hindi naman talagang the whole program is nandun kami, but kailangan namin suportahan sila. And then, parang naglabas siya ng kasi yung pastor namin, sa mga ganyang fellowship and gatherings, hindi talaga. Kahit sa women, kahit sa men's, wala silang men's cell group. Sabi ko, paano po ang mga tatay, mamamatay ang men's group pagka walang nag-handle ng tatay. So, as of now, so nakakalungkot yung church na yun is youth, kids, and women lang ang gumagalaw. Yung mga tatay walang nag-handle. Sabi ko, dapat ko si pastor. But hindi nila mapilit si pastor kasi si pastor daw is teacher lang. So ayoko naman lang sabihin na bakit pa siya nag-pastor kung doon lang. Ayoko naman. So yan. So but sa atin, so iba, kay pastor ka, kay teacher ka, kay kung anong ministry ang hinahandle mo, kay leader ka, kay congregation ka, once na tumanggap at kumilala ka sa Panginoon, you're called disciple. At you need to go to make disciple. Hindi pwedeng nakaupo lang. Dati na panalangin lang po namin mag-asawa is church. Diyan lang. Gusto ko lang yung nakaupo. But hindi pwedeng nakaupo lang. At hindi pwedeng ang discipleship ay Sunday lang. Sa aking naunawaan, ang umpisa ng discipleship is Monday to Saturday. Sunday is fellowship. Kasi ang discipleship ay araw-araw na pakikisalamuha at pakikitungo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. And kung kayo po ay tatanungin, kung sakaling magiging ambassador ba tawag doon ng isang bansa? Kung magiging ambassador kayo ng Pilipinas, gusto niyo ba maging ambassador? Parang ayun, yun na. Okay, huwag natin isipin yung issue ng Pilipinas. Kung sakasakali maging ambassador kayo ng Pilipinas, anong bansa ang gusto nyo na i-represent ang Pilipinas? Saan bansa anong gusto nyo? Japan, Italy, Korea, Germany, sa Iran. Saan? Kaya. Walang mali dito. Wala din tama. Okay. So, ako dati talaga nung pagka-graduate ko ng high school, isang bansa lang ang gustong-gusto kong puntahan nun. Dahil kakapanood ng mga anime, Japan, yan. Yan yung pinaka-gusto ko. And dahil sa nagustuhan ko yan, year 2005 to 2008,
in demand ang mga performer sa Japan. 2008. Sabi may motong Japan, sagot sa kahirapan. Ayan. So, pagka-graduate ko ng high school, yan talaga yung gusto kong puntahang bansa, ang Japan. Dahil sa kagustuhan ko, pumasok ako sa isang trabaho na pwede mabilis yung proseso. Pagiging performer. So, nag-apply ako bilang isang dancer. And sa Japan is yung gusto dancer. Pagka babae, ang tawag sa kanila ay Japayuki or entertainer. Sa amin, sa mga lalaki, ang tawag doon ay host. Yung mga lalaking performer. So, nag-apply ako sa ganun. But last 2008, hindi ko pinursue. Kasi natakot ako kasi kwento-kwento ng iba naming mga kasama. Iba ang ginagawa sa mga lalaking Pinay doon. So, although qualified naman ako, pero hindi ko na itinuloy. Masaya ka. Hindi joke. Ayan, but salamat na si Prince nasa Japan na. Wow. May isa na tayong nag-aangat. Hindi. Ayan, saan na ba ako? Ba't ako napunta doon? Ay, i-represent natin ang ating bansa. So, ako Japan talaga. And kayo kung meron man kayo. So, the same with kung paano natin nire-represent ang ating Panginoong Jesus. Once na we are accepting Jesus as our Lord and Savior, we are the ambassador of Jesus. Inire-representa natin kung sino at ano yung kahariang tinanggap at nagpasakop tayo. Saan man tayo pumunta, kikilalanin kang Pilipino ka, kung nasa Pilipinas ka bilang iyong nire-representa ikaw ay Kristiyano. Saan ka man napunta, nire-representa ikaw ay bilang isang Kristiyano. At paano natin magagampanan ang isang tungkulin ng tinawag ng Panginoon? Una, dapat natin maunawa yung tinatawag na ang pundasyon ng kapangyarihan. But, may suliranin sa ganyan. Kailangan natin malaman ano pinakasuliranin. So maraming Kristiyano ngayon ang akala nila sa tinatawag na The Great Commission ay parang ano lang to, isang suggestion o isang parang, hindi ano lang yan, narinig ko lang yan, The Great Commission when make disciple. Parang hindi masyado nagsisink in sa isang sinasabing Kristiyano. Once na hindi nila naunawaan, ano ba ang pagkatawag ng Panginoon sa akin? Attendee lang ba ako? Giver lang ba ako? Sponsor lang ba ako? In terms of finances lang ba ako? Ano pa yung pwedeng mas pinakamagandang gawin ko para sa Panginoon? So kapag tinitingnan natin yung ating mga nakaraan na buhay, kung paano at sino tayo, at kung ano na tayo ngayon, mas mauunawaan natin ano yung ginawa ng Panginoon. In Matthew 28, so imagine mo yung mga disciple ni Jesus, mga ordinaryong tao. May mga marurunong pero hindi masabing may kakayahan. Even Matthew, although mayaman siya pero talagang iba ang tingin ng tao sa kanya. Isa siyang magnanakaw. Isa siyang mangungupit. At yung iba naman, tingin sa kanila ay mangingisda lamang. Anong alam nila sa pagbabahagi sa ng Panginoon? So minsan, tinitignan tayo ng tao na gano'n. Pero ano ang ginawa ng Panginoon? Dati po ayaw talagang maniwala ng kapatid ko sa Bulacan na nagpastor ako. Hindi siya makapaniwala. Kahit yung pamangkin kong isa, yung babae, nasamoy mo siya. Hindi talaga pasabi sa akin. Hindi niya ma-explain. Parang, Tiyo, ano nangyari? Bakit mo pinasok yung ganyan? Parang, yun yung gusto niyang sabihin. And then sabi ko sa kanya, hindi ko to
ginusto, pero plinano ng Diyos to sa buhay. Hindi lang maunawaan at malaman ko, Lord, church lang naman ang pinag-pray ko. Hindi humawak yung church, hindi magturo, hindi para ipaunawa sa kanila ano ba ang mabuting balita. Yun na naman ang panalangin ko, pero hindi yun ang gusto ng Panginoon na design sa akin. So, ang pundasyon ng kapangyarihan, ito yung dapat nating maunawahan. So, sinabi ni Jesus, at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa. Ibig sabihin, yung kabuuhan, kahit konting espasyo ng langit at lupa, ay wala ng ibang aagaw ng karapatan sa Kanya, kundi siya lamang. Huwag natin lagyan ng puwang nang tanggapin natin si Jesus na may makakasiksik pa sa atin para hindi sumunod at maglingkod sa Kanya. Bakit ko po nasabi? Kasi ang tinatawag na kapamahalaan at kapangyarihan na ibinigay ng Diyos na kay Jesus. Authority. Even the universe ay nasa kanyang kapamahalaan. Saan ka pa magpapasako? Yung nasa ibang kapamahalaan o nasa kapangyarihan ng Panginoon? Nung kami po ay nandun sa bahay ng pamangkin namin, kukulit kasi ng palayaw eh. Ang pangalan niya ay Emerson. Pero ang palayaw niya ay Pukoy. So, nandun kami sa bahay nila. Yun po kasi talaga yung pupuntahan namin. Kasi binyag ng kambal niyang anak. Uy, baka kami kambal dyan. Okay, so binyag ng kambal niyang anak. So, doon kami tumuloy. Sabi niya sa kapatid ko, Tio Limuel. Pag sa kapatid ko, ang tawag, Tio, pakiting sa akin, Kuya. Magkaedad lang po kasi kami. Ang tanda ko lang sa kanila, parang 2 o 3 buwan. So, magkakaedad lang kami. Kasi nung nag-high school, magkakaklase kami nun. Anak ng panganay kong kapatid. So, habang buntis yung manugang ng nanay ko, buntis din siya. so, pag nag-check up sila sa center, parang sagwatig na. And that time, 45, 46, kasi 46 po na anak yung nanay ko sa akin. Then yung manugang niya nasa late 30s, mga 20s lang. So parang, sa part ng nanay ko parang kayo, nag-20s pa ako, tanda-tanda ako. So ganun. So mag-edad kami ng pamangkin ko. And nandun kami sa bahay nila. Yung kanyang asawa, si Rose. Daming Rose. Okay, si Rose, so hindi niya pa nauunawaan yung tinatawag na pagiging pastor. Kasi titingin niya yung buhok ko. Siguro na-confuse din yung bunso niyang anak na lalaki. Ang tingin sa akin na gano'n. Yung isa sigurado. Pero laki ng katawan nila. So parang gano'n. So sabi nung pamangkin kong lalaki si Bokoy, ito si Kuya Angie. So, pastor na yun siya ngayon, dating ano yun. Dating ganun. So, hindi rin siya maniwala na nagpastor ako. But salamat sa Panginoon. Ang purpose ng pagpunta namin doon is mabisita yung nanay namin. 85 years old. Nagigib ng tubig mula dun sa baba. May balon kasi doon paket doon sa bundok. Parang baras lang. So, nakarating sa baras, yung may gripo. Packet sa church. So parang gano'n yung aabunin. Yan yung nanay namin na 85 years old, gigib ng tubig, may bitbit na 2 mineral packet. So tinatsagan niya yun. So yun yung purpose namin magkapatid, magbisita ang nanay namin. And nandun na kami, good thing yung mga kapatid namin is pumunta rin sila para kami magka-pangipangita for almost 14 years. Ako, na hindi nila nakita. Pero yung kapatid ko isa, nakikita naman nila kasi nung pandemic, pinuntahan nila. Pero ako hindi talaga. And, ayan, nung nandun na kami,
So, kwentuhan, kwento, explain. And nakakatuwa na sila mismo tinanggap yung pagiging pastor ko. Mas nauunawa nila, mas naiilang sila pagka ang kwentuhan ay bardagulan at balasubasan. Ano yung mga ganong salita sa amin? Sa amin po may mga termino na iba ang pagkakaunawa pag binanggit dito. Gusto niyo po ba ng sample? Huwag na. Okay, so dahil piyesta, pagka may sabay, may mga natawag na pasayaw. Sino may mga pasayaw na piyestahan na abutan sa mga probinsya? Ayan, pagka piyestahan po may mga pasayaw sa mga bahay-nayon, mga bahay-bahay na malalaki. So may papiesta. So sabi nung mga kapitbahay nila doon, pagka sumasayaw na yung mga babae, pagka ang galaw mo ay maganda at malambot ang katawan, ang term po sa amin ay malibog. So sabihin niya, uy, grabe naman yung babae, ang libog ng katawan. But, sa amin po kasi ang dating nun is magaling kang sumayaw. Ganun yung mga termino. So pagdating sa akin, medyo, although alam ko na, paano yung mga dayo na galing dito? Tapos, vulgar lang sabihin niya. So ganun po sa amin. But doon, nandun ako, ano sila tawag doon? Tipid na tipid. Yung parang ilang na magsalita ng gano'n. Bakit ko sinasabi to? Not my power, not my authority. Kasi alam nila kung sino ang bit-bit ko. Alam nila kung ano at sino ako. Kilala nila ako na chicks dati. Buti wala si Liz. Okay. Alam nila yung trabaho ko. Natatakot na. Alam nila kung ano yung trabaho ko dati. Pero nung nalaman nila na ang binabanggit at sinishare ko na ang kabutihan at kadakilahan ng Panginoon, sobrang alangan sila magbitaw ng salita, nakaharap ako. Bakit? Hindi sa akin yon. Alam nila kung sino ang kaharap nila. Ang pundasyon ng kapangyarihan. Ano ang pundasyon ng kapangyarihan? Yung authority ng Panginoon, pagka nasa sa iyo, ang taong kaharap natin o kaharap ninyo, matigilang magsalita ng against sa harapan ng Panginoon. Although sila ay Catholic, pero iba ang tingin nila pagka ang word ay pastor. Yan yung authority. We need to stand the authority of the Lord. And doon pinakilala ko ng kuya ko, Rodrigo ang pangalan. Anong dapat na palayaw na pag Rodrigo? Digong, Buyok ang palayaw niya. At sa pinagtanda yung anak niya, Bukoy, Buyok. Ang papangit ng palayaw. Sabi kong babantot ng sa akin niya, Regent Engine. So medyo kaganap pa. Okay, sabi ng kuya ko, may bisita siyang doktor doon. Si Doc Lawrence. So may bisita siyang doktor, ninong anak ng pamangkin ko. So nung nandun kami sa kabilang kubo, pinatawag kami ng kapatid ko, pinakilala kami. Sabi niya, Doc, ito si Linwell, yung nag-ano sa Bulacan, dating sasagingin sa Balintao. Then, so shake hands. Then nung ako na yung pinakilala, ang gusgusin ng itsura namin, naka-short kasi ang putik doon yung ulan. Tapos naka-t-shirt. Yung t-shirt ko, pumili na ako ng t-shirt na maluwag. Si Rohan, malaki t-shirt niyan, hiniram ko niya yun. Para hindi halatang, yung sikip ng damit. Pero sikip pa. Nang pinakilala na ako, Doc, ito si Engine, yung pinakabunso namin. Pastor yan. So, iba yung tawag doon, iba yung approach pag-doktor kaysa sa pastor. Kasi nung nag-shakans kami, yung sa kapatid ko, hindi ko nung sa pinagpamalaki ko na ako yung pastor. Good thing, ito yung calling ng Panginoon. So, yung pag-shake hands is yung casual. But in my observation, iba ang respeto paglingkod ka ng Panginoon. Although gusto yung itsura namin, dahil ang layo na lakarin mga 15 minutes mula doon sa kalsada packet doon sa kanila.
Pero iba ang respeto pagka kilala at alam nila kung sino ang pinaglilingkuran. Although din ako na Dr. Shabrik, I respect. But iba ang respeto ng tao pag kilala nila, ikaw ay tunay na totoong lingkod ng Panginoon. Stand the authority of the Lord. Hindi man ako nakapag-share directly ano yung pagkatawag ng Panginoon, parang mag-evangelize o mag-share. But, in a brief word, na maunawa at maintindihan nila na sa harapan, iba ang tingin nila pag pastor ka. Not the title, but the calling of the Lord. And ang tanong nila, Pastor, saan ka nag-church? Sabi ko, sa Baras po. And pagka nandun ka sa probinsya sa amin, ang pagkakaunawa at pagkakakilala pa nila pag sinabing Antipolo, Rizal, probinsya pa. Sabi niya, di, buntok ko. Sabi ko, buntok pa po. Wala pang tubig. May ilaw naman, good thing. Praise God, sabi ko ganun. Pero tubig, hirap. So, kwentuhan lang about dun sa church sa Baras. So, ano ka dun sa church planter? Di ba nilalam yung term na church planter? Ano yun? Mag-church plant ka po sa mga lugar kung saan walang mga simbahan. And then may papakilala, who is Jesus. Ano ba ang purpose ng simbahan? Pati tatayo doon. So, ganong kwentuhan lang. And sila na ulit. Kasi iba yung grupo nila dun sa pamilya. Sila yung mga bisita. Kami mga bisita din pero more on family. So doon kami nag-focus sa aming mga kapatid at mga pamangkin. Yung pangalawa, dapat natin maintindihan sa The Great Commission, ano ba yung pinaka-pangunahing layunin? In verse 19, sabi nito, dahil dito, habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. In this passage, ito lang yung may tinatawag na action word. Mayroong tinatawag na pag-kukumanda. Hindi ito pwedeng pag sinabing humayo ka, nakaupo ka lang. Then maghihintay ka ng taong darating. Hindi ganon ang instruction ng ating Panginoon. Ang instruction niya, ang pinakapangunahin ay gawin ninyong alagad ang lahat ng mga tao, bansa, magbautismo at magturo. Hindi lang ito patungkol sa kung ano ang nalaman at naunawaan at naintindihan. Ito ay patungkol din sa kung ano ang pwede nating gawin matapos nating matutunan. Isipin mo na lang pumasok ka sa isang medisina. Sino pumasok sa medisina dito? Medicinal school, parang, si Hazel. Ayan. For example, medicinal school ba tawag yun? Or medicine school. So, ang layunin ng pagpasok mo doon ay para matuto, ano ba yung maggamot o mag-opera? Iba yung sa surgeon. Pero ang pinaka-layunin ay talagang matuto kung ano yung ituturo nila sa iyo kung paano mag-inject, paano BP ba tawag? BP. Okay. Kung paano mag-assist at analysis ng taong may karamdaman kung bakit ka pumasok doon. Pero ang totoong hamon doon, ano yung application mong gagawin matapos mo yung mapag-aralan? Pagka-graduate mo ba, mag-intendera ka na lang ng isda at gulay? Tama? Graduate ka ng IT. Tapos pumunta ka doon sa palengke, bumili ka ng maraming gulay, nagtinda ka sa kanto. Pwede yun? Pwede naman yun. How about yung pre-practice mo, yung natutunan mo? May exercise ba siya? Hindi.
Ganon din sa atin. Sunday, itong araw na to, is maunawaan natin what is discipleship, what is the mission of the church. Ano ang pinapagawa sa atin ng Panginoon? Pag lumabas tayo, mula mamaya, alauna, hanggang bukas, at hindi natin ginagawa ang tawag na go and make disciples, anong sweldo ang tatanggapin natin mula sa Panginoon? Anong pwedeng isagot natin sa Lord after ng Sunday na saan niya? After mong matutunan ang mga ipinapaturo at ipinag-utos ko sa iyo, nasaan ka na? After church, uwi ng bahay, pahinga, tulog, kain. Pagdating ng gabi, tulog, pahinga, pasok sa trabaho. Discipleship is not about kung saan ka lang may cell group. Okay, sa trabaho po namin, in WF, meron niya tawag na devotion time from 8 to 9 a.m. Or kung mahaba pa yung reflection, umabot ng 10. And alam nila na pastor ako, si Des ay pastora. So, ginagrab namin yung opportunity na ma-enlighten. Although may iba't ibang beliefs and religion ng bawat empleyado. But ipinapaunawa namin, it's not about the religion. It is about the relationship about Jesus. And on that time, pag devotion time, iba yung approach. But after nung devotion time, pantay-pantay na tayo empleyado. We need to stand sa ng authority ng Panginoon. Pagka may chance and pagkakataon, give the chance na may bahagi ang mabuting balita ng Panginoon. At may paunawa sa iba na ito ang ating layunin. Yan pa. So, ano dapat nating application na gawin? So, dapat nating suriin ang ating mga sarili. Ating mga, pagka ang RCAP ay laging 2, 3, 4, mga church. Suriin natin, hindi sa dami ng upuan na yan, kundi sa dami ng buhay na bago, hindi dahil sa linggo, na bago dahil ginamit natin yung mula Lunes hanggang Sabado. Last Sunday po, si Dish yung speaker namin sa Baras. So nag-chat si Marvin, yung soundtech namin, na Bas, pwede ba ako mag-invite kasi yung kaklase ko, naikwento ko kasi sa kanya, nasa soundtech ako na dito si Chris, dito sa atin, sa Baras Arca. Sabi ko, okay, walang problema, invite mo. So akala ko naman parang, ano siya, yung hindi sigurado. Then maya-maya, mga 8:30, dumating na sa, hindi pa kami nakapis nung pagka 8:30, medyo nagpiprepare pa lang kami na. Then dumating na, sabi niya, Pas, ito lang nga pala si ano. Ano ba pangalan na? Basta, kalimutan ko ng pangalan. So, sabi niya, ito nga pala. Then pinakilala sa akin. And pagdating din ako, pangalan din kung saan, taga-Kiskisan. Sa may bungad lang ng pagdating pag kay Mang Vic. So, tinanong niya ako, sabi niya, Pas, nag-gym ka ba? Sabi ko, minsan pag may pagkakataon doon sa Pransya sa amin. Then sabi niya ako kasi Pas, nagbo-boxing kasi ako kinabahan ko pag ako ng sparring. So, medyo kinabahan. Sabi niya, ang laki kasi ng katawan ng Pas, kala ko nagbo-boxing, ganyan din nag-gym. Eh, sabi niya, nagbo-boxing kasi ako Pas, minsan lumalaban daw siya dito lang, local in Rizal lang. Then, kwento siya, kakwentuhan din kami. Sabi ko, nag-train din ako pero short lang sa LRT Boxing Gym.
So, pamilya sa LRT Boxing Gym. Okay, dati po kasi may LRT Boxing Gym dyan sa taas ng Ever. Nabutan nyo ba yun? Hindi. Hindi. Meron dyan dati. So, kami po dalawa ni Alan, free kami dyan. May bitbit ka lang 1 kilo bigas. So, yun yung ibibigay namin doon sa Kevin. Kasi may ulat din natin. So, libre kami dyan. Siguro naka 3 months kami practice and training. So, yun, tingin ko sa kanya. Nakalimutan ko yung may binanggit siyang coach. Medyo familiar sa akin. Kasi na kami tap din namin siya dyan. So, ayan. So, kwentuhan kami na gano'n. So, ang kinakatuwa ko, yung mga young people, hindi sila nahihiya mag-invite at i-introduce at ipakilala yung church. Proud ka sa pinaglilingkuran mo, masaya kang ibinabahagi. Nung nandun po ako sa gym, isinama ko si Noah, si Raymart, si Jeremy, si Rohan. Ayan, silang 4. Pero hindi ko sila pinag-gym, pinag-treadmill ko lang din, pinabuhat ng konti. Iwan ko ba't sumakit katawan nila. Lahat kasi binuhat eh. Okay, so nung nandun na sila, so tinuro ko paano yung dapat gawin. And sabi sa akin ni Noah, Pas, kilala ka ba nilang pastor dito? Yung mga chismoso din yung mga nagbubuhat dun eh. Okay, sabi ko, may ilan, 2 lang yata, yung kaibigan ni Brian. May kaibigan kasi si Brian. Sabi niya, may ilan, siguro 2. Ngayon, ang pagtanong niya, narinig siguro. Tanong ako ng mga iba nagbubuhat doon. Sabi niya, mga estudyante mo. Sabi ko, hindi mga yan, young people sa church. Mga dinidisciple natin sa paras. Pastor ka pala. Sabi niya gano'n. Sabi ko, Christian ka ba? Sabi ko, hindi. Christian ako. Ang main church namin dyan sa may Francia, sa may Prince Henry. Yung kay Brian. Si Brian talaga may-ari nito eh. Yung kay Brian, kasi dito nag-church si Brian, so kilala niya. Kaya pala nung time na magkasama sila, tinawag ka pala niyang pastor. Sabi ko, si Brian is young people na church. Bunga siya ng isang pagtitipon, sabi ko gano'n. Explain ko, kwento-kwentuhan kami. And doon niya na unawaan at nalaman na pastor pala ako. Hindi talaga ako nagpapakilala. Yung sasabihin mo sa'yo, uy, pastor ako, ikalan mo ako Hindi ako gano'n. So, hanggang sa nalaman nila, ikikwento na daw sa kasama. Sabi ko, diba mga marites to mga So ito pala ang tawagan kasi namin pagka nasa gym ay Pops. Alam niyo yung Pops? Papi. Ayan, so Pops ang tawag. But, minsan na tawag din, nagkakamali sila ng tawag. Pas ang nababanggit sa akin. Pasabay. Sabi ko, sige lang. So, pagka nasa gym kasi, yung term na pasabay, ibig sabihin, after mong magbuhat ng isang equipment, siya naman. So, ganun. So, pasabay. Sabi ko, sige lang, buhat ka dyan. So, ganun. Hindi ko pinagmamalaki sa kanila o pinagyayabang na ako isang pastor. Hanggang si Noah. Si Noah kasi, nakasang boses eh. Pero pinagpapasalamat kayo. So, si Noah yung naging way. Sabi niya, Pas, kilala ka ba nilang pastor dito? Sabi ko, may ilan. And narinig. So, doon nalaman. So, pagka bumubuhat ako, medyo, hindi naman naiilang sila. But, alam nila, yung ilan sa kanila na pastor ako. And sabi ko, dito nga yung church sa may Prince Henry. Nabanggit nga niya, kaklase siya ni Brian. So, asa na ba ako? So, dapat natin suriin ang ating sarili bilang sa simbahan. And dapat hindi lang tayo fanatic with Jesus. Maraming kumikilala at sumusunod kay Jesus. Pero hindi ang kanyang mga ipinag-uutos. Ang church na pupunta ang mga tao na pupunta sa church, yes, at hindi gumagawa ng the Great Commission. Ang tawag sa kanila ay fan ni Jesus. Tagasunod. Pero hindi sila tagapaglingkod. Itong si Jesus ay nasa kanyang missionary journey.
out of 5,000 people na sumusunod sa Kanya, hindi lahat yun ay gumawa ng tinatawag na go and make disciples. Nawa, hindi tayo kasama o hindi tayo ilan doon sa 5,000 na yun para lang tumanggap ng pagkain, biyaya at blessing. Kundi kasama tayo doon sa tinatawag na humayo at gawing alagad ang buong mundo, ang mga tao sa buong mundo. Pangatlo, sa The Great Commission, dapat natin maunawaan na ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon ay hindi lang ito one-time event. Ito ay panghabang buhay na proseso. Ang pag-discipleship o pinatawag na pag-mission sa simbahan, hindi lang ito after ng fellowship, after ng gatherings, is tapos na. How about next? What about next? After ng fellowship. May isa akong pastor na nakausap, hindi ko na babanggitin yung pangalan. Dito lang din sa atin sa Alliance. Medyo na ano ako doon, natamaan. May mga church na magaling gumawa ng mga program and activities. They gather thousands of young people, they gather of hundreds or maraming men's and women's. Mga programs and activities. Maraming mga bagong kaluluwang pumasok, tumanggap, at nag-receive sa Panginoon. But after the event, what happened next? Hindi sila napapalo up, hindi sila natututukan hanggang doon lang sa unang pagtanggap. Sabi na sa akin, Pas, hindi dapat ganun. Once na merong bagong kaluluwa tumanggap kay Jesus, dapat silang matutukan at mapalo up. Kasi pagka hindi, yung unang init ng salang ng pagkakakilala nila, at hindi agad dyan nagatungan, mamamatay. Subukan nyo magluto ng sinaing sakalan, paglagay nyo ng kahoy na gatang, tapos iniwanan ninyo. Mamamatay yung gatong nyo, hanggang sa hindi maluto yung sinaing. At pagka hindi luto yung sinaing, pagka isinalang natin yung sa hapagkainan, anong sasabihin ng tao? Hilaw. Ganon din sa pananampalataya at pagbabagyat sa Panginoon. Pagka ay tumanggap, ay oo, tumanggap ako doon sa Rema. Nung nag-fellowship sila doon, nag-andon niya ako eh. Ano nangyari sa'yo? Nasaan ka na ngayon? Wala na, hindi na ako binalikan. Ito na lang ulit ako. This is the sad reality. We need to follow up once na mapatanggap natin yung tao. Sino accountability? Follow up natin. And kagabi, na isang araw, nandun ako sa Quezon, pinakamusta ko si Marvin. Bin, kamusta na yung kaibigan mo? Nagsisipot ko sila pas. Mamaya, malalaman ko kung nagsipang wala kasi ako dyan. So, we need to follow up. Importante ang follow up sa ating sa mga kaluluwang sinisend ng Diyos sa atin. Napakahalaga nun. Alam niyo kung hindi kami pinalap ni Pastor Abner at Pastor Amalo sa Kinoki at payong, ang pag nabitbit nila at biskwit na pinapakotan, walang Pastor din ngayon. Alam niyo kasi Pastor Amalo, napakatsaga magbahay-bahay. Alam niyo yung Kinoki, yung dinidikit dito, ayan. Pastor Amalo, napakatsaga niyan pagdating sa visitation. Promise. Yung Pastor Abner. Ibit-bit kong payong mainit. Tingnan niyo naman sila ngayon kung paano sila pinagpapalan. Ini-embrace na nila yung blessing sa tsaga at pagsisikap nila makabag ng kaluluwa. Lahat kami leader na nandito, 90% o 100% bunga ng kanilang pagpapalo up sa amin para sa gawain ng Panginoon. May nawawala, di sila mapakali, papalo up nila, i-chat-chat, kung di makuha sa chat, pupuntahan sa bahay, di ba Ate Lisa? Ate Lisa, wow, grabe ang follow up ni Pastor Amado. Grabe ang prayers.
Ate Irene, Kuya George, Kuya Jun and Ate Rose, grabe. Kung hindi namin ma-follow up, Pastora Malo and Pastor Abner, i-follow up. Follow up natin yung mga young people na dinala natin dito. Masasayang yung word na go and make disciple pag di natin sila na-follow up. Pang-apat, wala tayong dapat ipag-alala sa pagsunod at paglilingkod natin sa Diyos. Dahil ang pangako ng Panginoon ay ang kanyang patuloy na presensya sa atin. Sabi niya, at tandaan ninyo ito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang word na sinasabing, kasama ninyo ako sa lahat ng mga araw. Pagka sinabi yung kasama ko hanggang sa katapusan ng panahon, araw-araw, sa bawat sandali ng ating buhay, kasama natin ang Diyos. Walang makapagsasabi sa kabila ng hirap, saya, galak at pagdurusa ng duro ng Panginoon. Nung bago umalis sina Ate Udak, sina Ate King, Sunday pa, Saturday? Tuesday. Bago sila umalis, umakyat kami doon. We offer prayer. And sabi ko sa kanila, lagi nang tatandaan sa lahat ng pagkakataon ng inyong buhay. Patutunayan at papatunayan ng Diyos na kasama niya. Kasama niyo siya. Totoo, nandun yung takot pag nasa ibang bansa. Nandun yung pag-aalala. Nandun yung walang kasiguraduhan. Pero sabi ko, isa ang sinisigurado ko. Ito ang pangako ng Panginoon. Kasama niyo sila. Kasama niyo siya. Saan man kayo naroon. Ano yung pinakadapat natin matandaan? Kung nakaramdaman tayo ng pagod, kawalan ng pag-asa sa paglilingkod, totoo, ako nakaranas ako yun. Inano ko yan kay Pastor Abner, kay Pastor Abner, and dito sa church, pagod, alam niyo, naubos. Unti-unti na naghihinat, pero sinabi ko sa Panginoon, Lord, ikaw na, huwag na ako. And ang pangako ng Panginoon, once na naghihina, palalakasin niya. Once na wala ka ng pag-asa, ipaparamdam niya na siya ang pag-asa. Nawala ka ng pagtitiwala, siya magpaparanas, magtiwala ka. And ano yung pinakahamon sa atin ngayon? Ang mission ng simbahan, ito yung pinaka-challenge. Our conclusion and call to action. Ano ba ang mission ng church? Sila naka-memorize. Ay, nasa na ba yun? Kala ko nandito. Yung pala yung nasa kwarto. What is our mission? Basahin natin. Inspires and uplifts individuals, families, and society. Amen. Dahil ang mission ng church, hindi mapipigilan dahil ito ay nakaugat sa authority ni Jesus. Saan tayo nakatutok sa paggawa ng mga tunay ng mga alagad? Lumago sa pamamagitan ng malalim na pagsunod sa Kanya. At
pinakamalakas at pinalalakas ng kanyang walang katapusang kapangyarihan. Do not wait until you feel ready na ako, Lord. Pag ready na ako, Lord, sige, tawagin mo ako. No. Or pagka talagang huli na ako, Lord, saka lang ako susunod. Napakasimple lang ang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Go and make disciples. Ganun lang kasimple. Wala nang iba pa. And ano pa ang hahanapin mo? And last week yata, bago yung Mother's Day. Kailan yung Mother's Day? Akala ko talaga ngayon. So nagtalo kami ni Les. Di ba nagtalo, nag-away? Di, third Sunday yun. Di, second Sunday. Mother's Day kasi na yun. Di, Happy Mother's Day po. Belated. Ayan. So, nung nag-usap kami, sabi niya, di, lumalaki na yung mga bata. Totoo naman, lumalaki. Kasi siya, hindi na lumalaki. Lumalaki. And, ano nang plano mo sa kanila pagdating sa disciple meeting? And ako tinitignan ko sila, no? Si Ate Ray, siya yung pinag-gather ko na ng Bible study ng young people, ng youth kasama si Jeremy. So silang dalawa, tandem sila, palitan. And si Dave, although focus siya sa PowerPoint and technical, together with Kuya Marvin. So si Marvin sa technical. And dito si Rohan, medyo nalungkot siya nung nawala si Prince. So medyo talaga siya, na-hurt. Nung Sunday umiyak siya, di niya pinakita. So tumalikod siya dun sa harapan ng pulpit, paano ito talikod naman. So tumalikod siya habang nagpi-play yung tribute para kay Prince. Naiyak siya. And I feel na parang nalungkot siya sa part na yun. Kaya nung umuwi ako ng Quezon, sinama ko siya. So kami dalawa magkasama para ma-unwind. Pero nandun pala sa GC, nagsusumbong din siya na natatakot siya sa probinsya namin kasi madilim, liblib. Tapos yung mga tunog ng ibon, kakaiba sa paras. Sa paras kasi maririnig mo lang yung mga kuliglig, mga sisilaan ka lang. Pero ibang ibon ang narinig nila doon. So nakarinig ng ibon na umiiyak, na parang bata. Wala, paliblib yung lugar niyo. Syudad pa to. Sa amin kasi may tinatawag na ibon ang tawag ay kuhaw. Alam niyo yung kuhaw? Yan, grabe yan. Pag tumunog yan ng gabi, siguro mga alas 9 hanggang madaling araw. Anong talaga natin, Irene? Matatakot ka, umiiyak na sanggol. Pero ibon yun. Niloko pa siya ng mga tsuhin. Sabi niya, Ro, hindi parang iba yun. Sabi niya, Ro, takot ka sa aswang. Tapos sabi ko, walang aswang dito, Ro. Ang aswang nandun sa atin, sa kita marami. Pero takot na talaga siya, tinakot ng mga tiyo. Sabi niya, mamaya pakinggan mo. May tiyanak na iiyak dyan. So, good thing doon kami higa sa harapan ng bahay. Balkonahe. Ayan, kasi maliit lang yung bahay ng kapatid ko. So, balkonahe, naglatag siya ng pupong, tapos unang kumot. May maliit na lamesa dun sa sulok. Maliit lang, as in maliit. Pag bumalot ka, kasya ka. Sabi ni Juan, dito na lang ako sa ilalim ng lamesa. Doon na lang kayo sa harapan. So, dahil yung mga tsuhin niya talaga namang bully, tinanggal si lamesa. Tanggal natin lamesa, masikip to dito. So, tinanggal si lamesa. So, ayan na, kwentuhan kami mga alas 8 hanggang alas 9. Sabi ng isa niyang tsuhin yan, Ro, hintayin mo lang, may iiyak na dyan. So, lip-lip talaga. Although may kilo, pero lip-lip talaga sa amin. So, tumunog na nga siya yung umiiyak na bata na ibon. Ang paniniwala pa sa amin, pag ginaya mo yon, dadami. Lalapit pa yung iba. So, umiiyak nun. Ako si Rohan. Siksik na sa akin, siksik pa doon sa pamangkin kong isa doon sa gitna namin. At ang sabi niya doon sa mami niya, Ma, gusto ko lang umuwi dyan, sunduin mo na ako dito.
Sa chat niya yung mami niya na sunduin daw siya. Ano yan? Parang prank ka na tapos paras. So, iwan ko nakatulog. But, ano yung pinapoint ko, no? Sa pagsunod at paglilingkod natin sa Diyos, lagi natin tatandaan, huwag natin hintayin pa kung kailan tayo handa. Kung nasaan man tayo. Ano talaga yung takot ka? Ando yung panghinaan ka ng loob. Hintayin mo maging handa ka kung wala na. And napag-usapan din namin mag-asawa. Kailan pa natin sila tututukan? Pag may tumututok ng iba at nag-disciple sa kanila, o habang ngayon na pwede na at ready na sila. So, ang ano namin ngayon mag-asawa is maunawaan din nila ano yung pagkatawag ng Panginoon sa aming pamilya. At tanong namin si Ate Ray, happy na. Pagka natapos pa sa baras at sinabi ng church na sa iba naman, payag ka ba? Yung nasagot niya, kahit saan pa. Mahirap kasi na mag-church plant na mabigat ang kalooban ng aming mga anak. But praise God, sabi nila, yung talent na meron sila, ay magamit nila. And ito na yung word na iiwan ko sa inyo. Ang church ay may vision. Tama. Ang church ay may mission. We cannot do the mission without vision. Anong gagawin natin? Kung ano yung nakikita nating kakulangan, ano yung nakikita nating dapat tugunan, we need to do the mission. And din ang nakita ni Jesus. Kailangan ng tao na maturuan at matutukan sa tunay na pagkakakilala ng sino ang Panginoon sa buhay ng bawat tao. Kung bakit ang vision and mission ng church ay nasa front para ipaunawa na hindi natin ito makalimutan. Saan man tayo naroon, we need to do the Great Commission. Let us pray. Yes, our Heavenly Father, thank you, Lord, for this message. Thank you, Panginoon, for the challenge. Thank you, Panginoon, sa buhay na patuloy mong ipinagkakatiwala sa amin na magamit namin sa maganda at mabuting pamamaraan para sa iyong kalooban at sa iyong mga iniatang sa amin. Panginoon, dalangin ko po sa bawat kaluluwa na nandito at tumanggap sa iyo bilang Diyos sa pagpapagligtas, bilang representation, bilang representative ng inyong mga salita. Na sa paglabas namin sa simbahan ito, Lord, ay hindi lamang siya papasok sa aming tenga, sa aming isipan, sa aming puso, kundi may apply at may bahagi din po namin sa iba. Hindi lamang ito, Panginoon, isang parang sinaing. Pagkatapos ng salang, iniiwan. Dahil ang iyong pagtuturo sa amin, ang panghabay na proseso na kami matututo na magawa namin ng maayos at tama ang mga ipinapagawa mo sa amin. Panginoon, akin po na sa kabila ng mga challenges, sa kabila ng mga trials, sa kabila ng mga circumstances, O Lord, ng bawat isa sa amin, hindi po nawa namin makalimutan o mawala sa aming isipan ang authority na ibinigay sa iyo ng Diyos Ama na ipinagkapatiwala mo rin sa amin. At ang iyong pangako hanggang sa katapusan ng mundo, hanggang sa katapusan ng daigdig,
kasama ka namin sa hirap, sa kaligayahan man, kagalakan man, pagdurusa man, o kabigatan. Ang iyong pangako kahit kailan hindi mapapako. Salamat po, Panginoon. Nawa o Lord sa araw na to, sa paglabas namin sa simbahan ito, ay ma-challenge kami na may bahagi namin ang mabuting balita sa kaibigan, kapitbahay, at maging sa kapamilya ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa tulong ng banal na Espiritu. Ito ang aking panalangin. In Jesus' name. Amen. God bless.